Ika-42 Kabanata. Ang hangad ng taong lumapit sa piling ng Panginoon. Tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabik. O Diyos, ako sa inyo'y nananabik. Ako'y nauuhaw sa inyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya niyo? Araw-gabi luha ko lang ang pagkain ko. Habang sinasabi sa akin ng aking mga kaaway, nasaan na ang Diyos mo? Sumasama ang loob ko kapag naaalala ko, na dati ay pinangungunahan ko ang maraming tao na pumupunta sa templo. At kami ay nagdiriwang, sumisigaw sa kagalakan, at nagpapasalamat sa inyo. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli aking Diyos at tagapagligtas. Nanghihina ang loob ko. Ako'y parang tinabunan niyo ng malalaking alon, na umuugong na parang tubig sa talon. Kaya dito ko muna kayo inaalala sa paligid ng ilog ng Jordan at Hermon, sa bundok ng Mizar. Sa araw, Panginoon, ipinapakita niyo ang inyong pag-ibig. Kaya sa gabi umaawit ako ng aking dalangin sa inyo. O Diyos na nagbigay ng buhay ko. O Diyos na aking batong kanlungan, ako'y nagtatanong, bakit niyo ako kinalimutan? Bakit kinakailangan pang magdusa ako sa pang-aapi ng aking mga kaaway? Para bang tumatagos na sa aking mga buto ang pangiinsulto ng aking mga kaaway? Patuloy nilang sinasabi, nasaan na ang Diyos mo? Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli aking Diyos at tagapagligtas. Ika-43 Kabanata. Ang panalangin sa panahon ng kagipitan. Patunayan niyo, O Diyos, na ako'y walang kasalanan, at ako'y inyong ipagtanggol sa mga hindi matuwid. Iligtas niyo ako sa mga mandaraya at sa masasama. Kayo ang Diyos na nag-iingat sa akin. Bakit niyo ako itinakwil? Bakit kailangan pang magdusa ako sa pang-aapi ng aking mga kaaway? Paliwanagan niyo ako at turuan ng inyong katotohanan, upang ako'y magabayan pabalik sa inyong templo sa banal na bundok. Nang sa gayon, makalapit ako sa inyong altar, O Diyos, na nagpapagalak sa akin. At sa pamamagitan ng pagtugtog ng alpa, ay pupurihin ko kayo, O aking Diyos. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli aking Diyos at tagapagligtas. Ika-44 na Kabanata. Dalangin para iligtas ng Diyos. O Diyos, narinig namin mula sa aming mga ninuno ang tungkol sa mga ginawa niyo sa kanila noong kanilang kapanahunan. Matagal ng panahon ang lumipas. Ang mga bansang hindi naniniwala sa inyo ay pinalayas nyo sa kanilang mga lupain at pinarusahan, samantalang ang aming mga ninuno ay itinanim nyo roon at pinalago. Nasakop nila ang lupain, hindi dahil sa kanilang mga armas. Nagtagumpay sila, hindi dahil sa kanilang lakas, kundi sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, pagpapala at kakayahan, dahil mahal nyo sila. O Diyos, kayo ang aking hari na nagbigay ng tagumpay sa amin na lahi ni Jacob. Sa pamamagitan niyo pinatumbat tinapaktapakan namin ang aming mga kaaway. Hindi ako nagtitiwala sa aking espada at pana upang ako'y magtagumpay, dahil kayo ang nagpapatagumpay sa amin. Hinihiyan niyo ang mga kumakalaban sa amin. O Diyos, kayo ang lagi naming ipinagmamalaki, at pupurihin namin kayo magpakailanman. Ngunit ngayoy itinakwil nyo na kami at inilagay sa kahihiyan. Ang mga sundalo namin ay hindi nyo na sinasamahan. Pinaatras nyo kami sa aming mga kaaway, at ang aming mga ari-arian ay kanilang sinamsam. Pinabayaan nyong kami ay lapain na parang mga tupa. Pinangalat nyo kami sa mga bansa. Kami na inyong mga mamamayan ay ipinagbili nyo sa kaunting halaga. Parang wala kaming kwenta sa inyo.
Ginawa niyo kaming kahiya-hiya. Iniinsulto at pinagtatawanan kami ng aming mga kalapit na bansa. Ginawa niyo kaming katawa-tawa sa mga bansa, at pailing-iling pa sila habang nangiinsulto. Ako'y palaging inilalagay sa kahihiyan. Wala na akong mukhang maihaharap pa, dahil sa pangungutya at insulto sa akin ng aking mga kaaway na gumaganti sa akin. Ang lahat ng ito ay nangyari sa amin, kahit na kami ay hindi nakalimot sa inyo o lumabag man sa inyong kasunduan. Hindi kami tumalikod sa inyo at hindi kami lumihis sa inyong pamamaraan. Ngunit kami ay inilugmok nyo at pinabayaan sa dakong madilim na tinitirhan ng mga asong gubat. O Diyos, kung kayo ay nakalimutan namin, at sa ibang Diyos kami ay nanalangin, hindi ba't iyon ay malalaman nyo rin? Dahil alam nyo kahit ang mga lihim sa isip ng tao. Ngunit dahil sa aming pananampalataya sa inyo, kami ay palaging nasa panganib ang aming buhay, para kaming mga tupang kakatayin. Sige na po, Panginoon, kumilos na kayo. Huwag nyo kaming itakwil magpakailanman. Bakit nyo kami binabaliwala? Bakit hindi nyo pinapansin ang aming pagdurusa at ang pang-aapi sa amin? Nagsibagsak na kami sa lupa at hindi na makabangon. Sige na po, tulungan nyo na kami. Iligtas nyo na kami dahil sa inyong pagmamahal sa amin. Ika-45 Kabanata. Ang kasal ng hari. Ang aking puso ay punong-puno ng magagandang paksa, habang ako'y nagsasalita ng mga tula para sa hari. Ang aking kakayahan sa pagsasalita ay katulad ng kakayahan ng isang magaling na makata. Mahal na hari, kayo ang pinakamagandang lalaki sa lahat, at ang mga salita niyo ay nakabubuti sa iba. Kaya lagi kayong pinagpapala ng Diyos. Marangal na hari na dakilang mandirigma, isukbit nyo sa inyong tagiliran ang inyong espada. Ipahayag na ang inyong kadakilaan. Maging matagumpay kayo na may katotohanan, kapakumbabaan at katuwiran. Gumawa kayo ng mga kahanga-hangang bagay sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Patamaan nyo ng matatalim nyong palaso ang puso ng inyong mga kaaway. Babagsak ang mga bansa sa inyong paanan. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman, at ang paghahari mo'y makatuwiran. Kinalulugdan mo ang gumagawa ng matuwid, at kinamumuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos, at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. Ang mga damit nyo ay pinabanguhan ng mira, aloe, at kasya. Sa inyong palasyo na nakakasilaw sa ganda, nililibang kayo ng mga tugtugin ng alpa. Ang ilan sa inyong mga kagalang-galang na babae ay mga prinsesa, at sa inyong kanan ay nakatayo ang reyna, na nakasuot ng mga alahas na purong ginto mula sa Ophir. O kasintahan ng hari, pakinggan mo ang sasabihin ko. Kalimutan mo ang iyong mga kamag-anak at mga kababayan. Nabihag mo ang hari ng iyong kagandahan. Siya'y iyong amo na dapat igalang. Ang mga taga-Tyre ay magdadala sa iyo ng kaloob. Pati ang mga mayayaman ay hihingi ng pabor sa iyo. Nagniningning ang kagandahan ng prinsesa sa loob ng kanyang silid. Ang kanyang suot na trahe de boda ay may mga burdang ginto. Sa ganitong kasuotan ay dadalhin siya sa hari kasama ng mga dalagang abay. Masayang-masaya silang papasok sa palasyo ng hari. Mahal na hari, ang inyong mga anak na lalaki ay magiging hari rin, katulad ng kanilang mga ninuno. Gagawin niyo silang mga pinuno sa buong daigdig. Ipapaalala kita sa lahat ng salinlahi, kaya pupurihin ka ng mga tao magpakailanman. Ika-46 na Kabanata. Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man.
at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan at mayanig ang kabundukan. May ilog na nagbibigay ng kagalakan sa bayan ng Diyos, sa banal na tahanan ng kataas-taasang Diyos. Ang Diyos ay nakatira sa lungsod na ito, kaya hindi ito magigiba. Ito'y kanyang ipagtatanggol sa kinaumagahan. Nagkakagulo ang mga bansa. Bumabagsak ang mga kaharian. Sa sigaw ng Diyos, ang mga tao sa mundo ay parang matutunaw sa takot. Kasama natin ang Panginoon ng hukbo ng kalangitan. Ang Diyos ni Jacob, ang ating kanlungan. Halika, tingnan mo ang mga kahanga-hangang bagay na ginagawa ng Panginoon sa mundo. Kaniyang pinatitigil ang mga digmaan sa lahat ng sulok ng mundo. Binabali niya ang mga sibat, pinuputol ang mga pana, at sinusunog ang mga kalasag. Sinasabi niya, "Tumigil kayo, at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y pararangalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo." Kasama natin ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob, ang ating kanlungan. Ika-47 Kabanata. Ang Diyos ang hari sa buong sanlibutan. Kayong mga tao sa bawat bansa, magpalakpakan kayo. Sumigaw sa Diyos ng may kagalakan. Ang Panginoon ang kataas-taasang Diyos at kagalang-galang. Siya ang dakilang hari sa buong sanlibutan. Ipinasakop niya sa aming mga Israelita ang lahat ng bansa. Pinili niya para sa amin ang lupang ipinangako bilang aming mana. Ito'y ipinagmamalaki ni Jacob na kanyang minamahal. Ang Diyos ay umaakyat sa kanyang trono, habang nagsisigawan ang mga tao at tumutunog ang mga trumpeta. Umawit kayo ng mga papuri sa Diyos. Umawit kayo ng mga papuri sa ating hari, dahil ang Diyos ang siyang hari sa buong mundo. Umawit kayo sa Kanya ng mga awit ng pagpupuri. Ang Diyos ay nakaupo sa kanyang trono at naghahari sa mga bansa. Nagtitipon ng mga hari ng mga bansa, kasama ang mga mamamayan ng Diyos ni Abraham. Ang mga pinuno sa mundo ay sa Diyos, at mataas ang paggalang nila sa Kanya. Ika-48 Kabanata. Ang Zion ang bayan ng Diyos. Dakila ang Panginoon na ating Diyos, at karapat-dapat na papurihan sa kanyang bayan ang kanyang banal na bundok. Ito'y mataas at maganda, at nagbibigay kagalakan sa buong mundo. Ang banal na bundok ng Zion ay ang bayan ng makapangyarihang hari. Ang Diyos ay nasa mga muog ng Jerusalem, at ipinakita niyang siya ang tagapagligtas ng mga taga-Jerusalem. Nagtipon-tipon ang mga hari upang sumalakay sa Jerusalem. Ngunit noong nakita ng mga hari ang bayan, nagulat, natakot at nagsitakas sila. Dahil sa takot, nanginig sila gaya ng babaeng nanganganak na namimilipit sa sakit. Winasak sila ng Diyos tulad ng mga barkong panglayag na sinisira ng hanging amihan. Noon nabalitaan natin ang ginawa ng ating Diyos. Pero ngayon, tayo mismo ang nakakita sa ginawa niya sa kanyang bayan. Siya ang Panginoon ng hukbo ng kalangitan, at patatatagin niya ang kanyang bayan magpakailanman. Sa loob ng inyong templo, O Diyos, iniisip namin ang pag-ibig niyong matapat. O Diyos, dakila ang pangalan niyo, at pinupuri kayo ng mga tao sa buong mundo. Ang kapangyarihan niyo ay laging makatarungan. Nagagalak ang mga mamamayan ng Zion at ng mga bayan ng Huda dahil sa inyong makatarungang paghatol. Mga mamamayan ng Diyos, libutin ninyo ang Zion at bilangin ninyo ang mga tore nito. Tingnan ninyong mabuti ang mga pader at ang mga tanggulan ng bayan na ito, upang masabi ninyo sa susunod na salinlahi, siya ang Diyos natin magpakailanman. Siya ang gagabay sa atin habang buhay.
Ika-49 na kabanata. Kamangmangan ang pagtitiwala sa kayamanan. Makinig kayo lahat ng bansa, kayong lahat na nananahan dito sa mundo. Dakila ka man o aba, mayaman ka man o dukha, makinig ka, dahil magsasalita ako na puno ng karunungan at puno rin ng pangunawa ang aking kaisipan. Itutuon ko ang aking pansin sa mga kawikaan, at ipapaliwanag ko ang kahulugan nito habang tinutugtog ko ang alpa. Bakit ako matatakot kung may darating na panganib? O kung ako'y mapaligiran ng aking mga kaaway? Sila ay nagtitiwala sa kanilang kayamanan at dahil dito ay nagmamayabang. Pero walang may kakayahang tubusin ang kanyang sarili mula sa kamatayan, kahit magbayad pa siya sa Diyos. Dahil napakamahal ang pagtubos sa isang buhay, hindi sapat ang anumang pambayad upang ang tao'y mabuhay magpakailanman at hindi na mamatay. Nakikita nga ng lahat na kahit ang marurunong ay namamatay, ganoon din ang mga matitigas ang ulo at mga hangal, at maiiwan nila sa iba ang kanilang kayamanan. Ang kanilang libingan ay magiging bahay nila magpakailanman. Doon sila mananahan, kahit may mga lupaing nakapangalan sa kanila. Kahit tanyag ang tao, hindi siya magtatagal. Mamamatay din siya katulad ng hayop. Ganito rin ang kahihinatnan ng taong nagtitiwala sa sarili, na nasisiyahan sa sariling pananalita. Sila'y nakatakdang mamatay. Tulad sila ng mga tupa na ginagabayan ng kamatayan patungo sa libingan. Pagsapit ng umaga, pangungunahan sila ng mga matuwid. Mabubulok ang bangkay nila sa libingan, malayo sa dati nilang tirahan. Ngunit tutubusin naman ako ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Tiyak na ililigtas niya ako. Huwag kang mangamba kung yumayaman ang iba, at ang kanilang kayamanan ay lalo pang nadadagdagan, dahil hindi nila ito madadala kapag sila'y namatay. Ang kanilang kayamanan ay hindi madadala sa libingan. Sa buhay na ito, itinuturing nila na pinagpala sila ng Diyos. At pinupuri din sila ng mga tao dahil nagtagumpay sila. Ngunit makakasama pa rin sila ng kanilang mga ninunong namatay na, doon sa lugar na hindi sila makakakita ng liwanag. Ang taong mayaman na hindi nakakaunawa ng katotohanan ay mamamatay, katulad ng mga hayop. Ika-50 kabanata. Ang tunay na pagsamba. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan ay nagsasalita at nananawagan sa lahat ng tao sa buong mundo. Nagliliwanag siya mula sa Zion, ang magandang lungsod na walang kapintasan. Darating ang Diyos at hindi lang siya basta mananahimik. Sa unahan niya'y may apoy na nagngangalit, at may bagyong ubod ng lakas sa kanyang paligid. Tinawag niya ang buong langit at mundo para sumaksi sa paghatol niya sa kanyang mga mamamayan. Sinabi niya, "Tipunin sa aking harapan ang mga tapat kong pinili na nakipagkasundo sa akin sa pamamagitan ng paghahandog." Inihahayag ng kalangitan na ang Diyos ay matuwid, dahil siya nga ang Diyos na may karapatang mamuno at humatol. Sinabi pa ng Diyos, "Kayong mga mamamayan ko, pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Ako ang Diyos na inyong Diyos. Sasaksi ako laban sa inyo, mga taga-Israel. Hindi dahil sa inyong mga sinusunog na handog na palagi ninyong iniaalay sa akin. Hindi ko kailangan ang inyong mga baka at mga kambing, sapagkat akin ang lahat ng hayop, ang mga hayop sa gubat at ang mga baka sa libu-libong mga burol. Kilala ko rin ang lahat ng ibon sa mga bundok, at ang lahat ng hayop sa parang ay akin. Kung magutom man ako, hindi ako hihingi sa inyo ng pagkain, dahil ang daigdig at ang lahat ng nasa loob nito ay akin. Kumakain ba ako ng karne ng toro? Hindi. Umiinom ba ako ng dugo ng kambing? Hindi.
Ang kailangan kong handog ay ang inyong pasasalamat at ang pagtupad sa mga ipinangako ninyo sa akin na kataas-taasang Diyos. Tumawag kayo sa akin sa oras ng inyong kagipitan, at ililigtas ko kayo, at ako'y pararangalan ninyo. Ngunit sinabi ng Diyos sa mga masama, wala kayong karapatang banggitin ang aking mga kautusan at kasunduan. Namumuhi kayo sa aking pagdidisiplina. Hindi ninyo pinapansin ang mga sinasabi ko. Kapag nakakita kayo ng magnanakaw, nakikipagkaibigan kayo sa kanya, at nakikisama rin kayo sa mga nakikiapid. Lagi kayong nagsasalita ng masama, at kay dali para sa inyong magsinungaling. Sinisiraan ninyo ang inyong mga kapatid. Hindi ako kumibo ng gawin ninyo ang mga bagay na ito, kaya inakala ninyong katulad din ninyo ako. Ngunit sasawayin ko kayo, at ipapakita ko sa inyo kung gaano kayo kasama. Pakinggan ninyo ito, kayong mga nakalimot sa Diyos, dahil kung hindi ay lilipulin ko kayo, at walang makapagliligtas sa inyo. Ang naghahandog sa akin ng pasasalamat ay pinaparangalan ako, at ang nag-iingat sa kanyang pag-uugali ay ililigtas ko. 51 Kabanata. Paghingi ng kapatawaran sa Diyos. O Diyos, kaawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal, at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. Hugasan niyo ako, at linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan, dahil inaamin ko ang aking mga pagsuway, at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Tanging sa inyo lamang ako nagkasala. Gumawa ako ng masama sa inyong paningin, kaya makatarungan kayo sa inyong pagbibintang sa akin. Karapat-dapat lang na hatulan niyo ako. Ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang. Kahit noong ipinaglilihi pa lang ako, ang nais niyo ay isang pusong tapat. Kung kaya't ipagkaloob niyo sa aking kaloob-looban ang karunungan. Linisin at hugasan niyo ako sa aking mga kasalanan, upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa ko. Ipadaman niyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan, upang sa abakong kalagayan, muling mapa sa akin ang kagalakan. Kalimutan niyo ang aking mga kasalanan, at pawiin ang lahat kong kasamaan. Ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling, at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Sana'y ibalik sa akin ang kagalakang naramdaman ko noong iniligtas niyo ako, at bigyan nawa ako ng masunuring espiritu, at tuturuan ko ang mga makasalanan ng inyong mga pamamaraan, upang manumbalik sila sa inyo. Patawarin niyo ako sa kasalanan kong pagpatay, O Diyos na aking tagapagligtas, at sisigaw ako sa kagalakan dahil sa inyong pagliligtas. Panginoon, buksan niyo po ang aking labi, nang ang mga ito'y magpuri sa inyo. Hindi naman mga handog ang nais niyo. Mag-alay man ako ng mga handog na sinusunog, hindi rin kayo malulugod. Ang handog na nakakalugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi niyo tatanggihan. Dahil sa kagustuhan niyo, pagpalain niyo ang Jerusalem. Muli niyong itayo ang mga pader nito. Nang sa gayon, malugod kayo sa mga nararapat na handog, pati sa mga handog na sinusunog ng buo, at maghahandog din sila ng mga baka sa inyong altar. 52 Kabanata. Ang paghatol at habag ng Diyos. Ikaw taong mapagmataas, bakit mo ipinagyayabang ang kasamaan mo? Hindi ba't ang Diyos ay palaging mabuti sa iyo? Sa pagbabalak mo ng masama laban sa iba, kasintalim ng pang-ahit ang iyong dila, at lagi kang nagsisinungaling.
Minamahal mo ang kasamaan kaysa sa kabutihan, at mas nais mong magsinungaling kaysa magsabi ng katotohanan. Taong sinungaling, ang gusto mo'y makapanakit ng iba sa pamamagitan ng iyong pananalita. Ngunit dudurugin ka ng Diyos ng tuluyan. Dadakpin ka at kakalad ka rin palabas ng bahay. Bubunutin ka mula rito sa mundo ng mga buhay. Makikita ito ng mga matuwid at magtataka sila. Pagtatawanan ka nila at sasabihin, tingnan ninyo ang taong hindi nanalig sa Diyos bilang matibay nilang kanlungan. Sa halip nagtiwala lang sa kanyang masaganang kayamanan at patindi ng patindi ang kanyang kasamaan. Ngunit ako ay tulad ng punong olibo na yumayabong sa loob ng inyong templo. Nagtitiwala ako sa inyong pag-ibig magpakailanman. Pasasalamatan ko kayo magpakailanman dahil sa mga ginawa ninyo. At sa harapan ng mga matatapat sa inyo, ipapahayag ko ang kabutihan ninyo. 53 Kabanata. Ang kasamaan ng tao. Walang Diyos. Iyan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Masasama sila at kasuklam-suklam ang kanilang mga gawa. Ni isa ay walang gumagawa ng mabuti. Mula sa langit tinitingnan ng Diyos ang lahat ng tao, kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. Ngunit ang lahat ay naligaw ng landas, at pare-parehong nabulok ang pagkatao. Wala kahit isa man ang gumagawa ng mabuti. Kailan kaya matututo ang masasamang tao? Sinasamantala nila ang aking mga kababayan para sa kanilang pansariling kapakanan, at hindi sila nananalangin sa Diyos. Ngunit darating ang araw na manginginig sila sa takot. Sa takot na kahit kailan ay hindi pa nila nararanasan. Samantalang ikakalat naman ng Diyos ang mga buto ng mga sumasalakay sa inyo. Mailalagay sila sa kahihiyan dahil itinakwil sila ng Panginoon. Dumating na sana ang tagapagligtas ng Israel mula sa Zion. Magsasaya ang mga Israelita, ang mga mamamayan ng Diyos, kapag naibalik na niya ang kanilang kasaganaan. 54 na Kabanata. Ang Diyos ang sumasaklolo. O Diyos, iligtas niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, at patunayan niyong wala akong kasalanan. Dinggin niyo ang aking mga panalangin, dahil sinasalakay ako ng mga dayuhan upang patayin. Malulupit sila at hindi kumikilala sa inyo. Kayo, O Diyos, ang tumutulong sa akin. Kayo, Panginoon, ang aking maaasahan. Ibalik niyo sana sa aking mga kaaway ang ginagawa nilang masama. O Diyos, sa inyong pagkamatapat, lipulin niyo sila. Kusang loob akong maghahandog sa inyo, Panginoon. Pupurihin ko ang pangalan niyo dahil napakabuti ninyo. Iniligtas niyo ako sa lahat ng kahirapan, at nakita kong natalo ang aking mga kaaway. 55 Kabanata. Ang panalangin ng taong pinagtaksilan ng kanyang kaibigan. O Diyos, dinggin niyo ang aking dalangin. Ang paghingi ko ng tulong ay bigyan niyo ng pansin. Pakinggan niyo ako at sagutin. Naguguluhan ako sa aking mga suliranin. Nag-aalala na ako sa pananakot at pangaapi ng aking mga kaaway. Dahil galit na galit sila, ginugulo nila ako at pinagbabantaan. Kumakabog ang dibdib ko sa takot na ako'y mamatay. Nanginginig na ako sa sobrang takot. At nasabi ko ito, kung may pakpak lang ako tulad ng kalapati, lilipad ako at maghahanap ng mapagpapahingahan. Lilipad ako ng malayo at doon mananahan sa ilang. Maghahanap agad ako ng mapagtataguan para makaiwas sa galit ng aking mga kaaway na tulad ng malakas na hangin o bagyo. Panginoon, lituhin niyo ang aking mga kaaway at guluhin niyo ang kanilang mga pag-uusap. Dahil nakita ko ang karahasan at kaguluhan sa lungsod. Araw-gabi itong nangyayari. Ang lungsod ay puno ng kasamaan at kaguluhan. Laganap ang kasamaan at walang tigil ang pangaapi
at pandaraya sa mga lansangan. Matitiis ko kung ang kaaway ko ang kumukutsa sa akin. Kung ang isang taong galit sa akin ang magmamalaki sa akin, maiiwasan ko siya. Ngunit mismong kagaya ko, kasama ko at kaibigan ko ang sa akin ay nang-iinsulto. Dati malapit kami sa isa't isa, at magkasama pa kaming pumupunta sa templo ng Diyos. Sana'y mamatay na lang bigla ang aking mga kaaway. Sana'y malibing silang buhay sa lugar ng mga patay. Sapagkat ang kasamaan ay nasa puso nila at sa kanilang mga tahanan. Ngunit ako ay humihingi ng tulong sa Panginoong Diyos, at inililigtas niya ako. Umaga, tanghali at gabi, dumadaing ako at nagbubuntong hininga sa Kanya, at ako'y pinapakinggan niya. Ililigtas niya ako at iingatan sa aking pakikipaglaban, kahit napakarami ng aking mga kalaban. Pakikinggan ako ng Diyos na naghahari magpakailanman, at ibabagsak niya ang aking mga kaaway. Dahil ang aking mga kaaway ay hindi nagbabago at walang takot sa Diyos. Kinalaban ng dati kong kaibigan ang kanyang mga kaibigan, at hindi niya tinupad ang kanyang mga pangako. Malumanay at mahusay nga siyang magsalita, ngunit puno naman ng puot ang kanyang puso, at ang kanyang pananalita ay nakakasugat tulad ng matalim na espada. Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin, at aalagaan Kanya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Ngunit itatapon niya ang mga mamamatay tao at ang mga mandaraya sa napakalalim na hukay, bago mga lahati ang kanilang buhay. Ngunit ako'y magtitiwala sa Kanya. 56 na kabanata. Dalangin ng pagtitiwala sa Diyos. O Diyos, maawa kayo sa akin, dahil sinasalakay ako ng aking mga kaaway. Palagi nila akong pinahihirapan. Kinukutya nila ako at laging sinasalakay. Kay dami nilang kumakalaban sa akin, o kataas-taasang Diyos. Kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa inyo. O Diyos, pinupuri ko kayo, dahil sa inyong pangako. Hindi ako matatakot, dahil nagtitiwala ako sa inyo. Ano bang magagawa ng isang hamak na tao sa akin? Wala. Binabaluktot lagi ng aking mga kaaway ang mga sinasabi ko. Lagi silang nagpaplano na saktan ako. Nagsasama-sama sila at nagsisipagtago. Binabantayan nila ang lahat ng kilos ko at naghihintay ng pagkakataon upang patayin ako. Huwag niyo silang hayaang matakasan ang parusa ng kanilang kasamaan. Lipulin niyo sila sa inyong matinding galit. Nalalaman niyo ang aking kalungkutan at napapansin niyo ang aking mga pag-iyak. Hindi ba't inilistan niyo ito sa inyong aklat? Kapag tumawag ako sa inyo, O Diyos, magsisitakas ang aking mga kaaway. Alam ko ito dahil ikaw ay aking kakampi. Panginoong Diyos, pinupuri ko kayo dahil sa inyong mga salita at pangako. Hindi ako matatakot dahil nagtitiwala ako sa inyo. Ano bang magagawa ng isang hamak na tao sa akin? Wala. Tutuparin ko, O Diyos, ang mga pangako ko sa inyo. Maghahandog ako ng alay ng pasasalamat sa inyo. Dahil iniligtas niyo ako sa kamatayan at hindi niyo ako pinabayaang madapa. Para mamuhay akong kasama kayo, O Diyos, sa inyong liwanag na nagbibigay buhay. 57 kabanata. Dalangin para tulungan ng Diyos. O Diyos, maawa kayo sa akin, dahil sa inyo ako nanganganlong. Katulad ng sisiw na sumisilong sa ilalim ng pakpak ng inahing manok, sisilong ako sa inyo hanggang sa wala ng kapahamakan. Tumatawag ako sa inyo, kataas-taasang Diyos, sa inyo na nagsasagawa ng layunin sa aking buhay. Mula sa langit ay magpapadala kayo ng tulong upang ako'y iligtas. Ilalagay niyo sa kahihiyan ang mga kaaway ko. Ipapakita niyo ang inyong pag-ibig at katapatan sa akin.
Napapaligiran ako ng mga kaaway, parang mga leyong handang lumapa ng tao. Ang mga ngipin nila'y parang sibat at pana, mga dilay kasintalim ng espada. O Diyos, ipakita niyo ang inyong kapangyarihan sa kalangitan at sa buong mundo. Nabagabag ako dahil naglagay ng bitag ang aking mga kaaway. Naghukay rin sila sa aking dadaanan, ngunit sila rin ang nahulog dito. O Diyos, lubos akong nagtitiwala sa inyo. Aawit ako ng mga papuri para sa inyo. Gigising ako ng maaga at ihahanda ko ang aking sarili at ang aking instrumentong may mga kwerdas para magpuri sa inyo. Panginoon, pupurihin ko kayo sa gitna ng mga mamamayan, at sa gitna ng mga bansa, ikaw ay aking aawitan. Dahil ang pag-ibig nyo at katapatan ay hindi mapantayan at lampas pa sa kalangitan. O Diyos, ipakita nyo ang inyong kapangyarihan sa buong kalangitan at sa buong mundo. 58 Kabanata. Mapapahamak ang masasama. Kayong mga pinuno, matuwid ba ang paghatol ninyo sa mga tao? Hindi, dahil paggawa ng masama ang laging iniisip ninyo, at namiminsala kayo sa iba, saan man kayo naroroon. Ang masasama ay lumalayo sa Diyos, at mula ng isilang ay nagsisinungaling na. Para silang mga ahas na makamandag, parang kobrang hindi nakikinig sa tinig ng mahuhusay na tagapagpaamo niya. O Panginoong Diyos, sirain niyo ang kanilang kakayahan sa pamiminsala, na parang binabali niyo ang kanilang mga ngipin, na parang pangil ng mga leon. Mawala sana silang tulad ng tubig na natutuyo, at gawin mo ring walang silbi ang kanilang mga armas. Maging tulad sana sila ng kuhol na parang natutunaw habang gumagapang, o ng sanggol na patay ng ipinanganak na hindi pa nakakita ng liwanag. Mabilis silang tatangayin ng Diyos, maging ang mga nabubuhay pa. Mabilis pa sa pag-init ng palayok na inaapuyan ng malakas. Magagalak ang mga matuwid kapag nakita na nilang pinaghigantihan ng Diyos ang masasama, at dumanak na ang kanilang dugo. At sasabihin ng mga tao, tunay ngang may gantimpala ang matutuwid, at mayroong Diyos na humahatol sa mga tao sa mundo. 59 na Kabanata. Panalangin laban sa masama. O Diyos, iligtas niyo ako sa aking mga kaaway, at sa mga kumakalaban sa akin ako ay inyong ingatan. Iligtas niyo ako sa masasama at sa mga mamamatay tao. Panginoon, tingnan niyo, inaabangan nila ako para patayin, kahit na wala akong nagawang kasalanan sa kanila. Wala akong nagawang kasalanan, ngunit handa silang salakayin ako. Sige na po, Panginoong Diyos na makapangyarihan, Diyos ng Israel. Tingnan niyo na ang nangyayari. Tulungan niyo ako. Kumilos na kayo at parusahan niyo ang mga bansang hindi sumasampalataya sa inyo. Huwag niyong kahabagan ang mga taksil na iyon. Bumabalik sila kapag gabi, at tumatahol gaya ng aso habang naglilibot sila sa bayan. Pakinggan niyo ang kanilang pananalita, kasing sakit ng tusok ng espada. At sinasabi pa nila, wala namang nakakarinig sa atin. Ngunit pinagtatawanan niyo lang sila, Panginoon. Kinukutya niyo ang mga taong hindi sumasampalataya sa inyo. O Diyos, ikaw ang aking kalakasan. Maghihintay ako sa inyo, dahil ikaw ang aking tagapagtanggol. At ikaw ang Diyos na nagmamahal sa akin. Manguna ka sa akin, at ipakita mo sa akin ang pagbagsak ng aking mga kaaway. Pero huwag niyo silang patayin agad, para hindi makalimutan ng aking mga kababayan kung paano nyo pinarurusahan ang inyong mga kaaway. O Panginoon na aming pananggalang, iligaw nyo at ibagsak ang aking mga kaaway sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Nagkakasala sila dahil sa kasamaan ng kanilang sinasabi. Mahuli sana sila sa kanilang kayabangan.
Nagmumura sila at nagsisinungaling. Kaya sa inyong galit, lipulin niyo sila hanggang sa sila'y maglaho. Sa gayon ay malalaman ng buong mundo na kayo, O Diyos, ang naghahari sa Israel. Bumabalik ang mga kaaway ko kapag gabi at tumatahol gaya ng aso habang naglilibot sila sa bayan. Naglilibot sila para humanap ng pagkain at umaalulong kapag hindi nabusog. Ngunit ako ay aawit tungkol sa inyong kapangyarihan. Tuwing umaga aawit ako ng may kagalakan tungkol sa inyong pag-ibig, sapagkat kayo ang aking kanlungan sa oras ng kagipitan. O Diyos, kayo ang aking kalakasan. Aawit ako ng mga papuri sa inyo, dahil kayo ang aking kanlungan at Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ika-60 kabanata. Panalangin para tulungan ng Diyos. O Diyos, itinakwil niyo kami at pinabayaang malupig. Nagalit kayo sa amin, ngunit ngayon, manumbalik sana ang inyong kabutihan. Niyanig niyo ang kalupaan at pinagbitak-bitak, ngunit nakikiusap ako na ayusin niyo po dahil babagsak na ito. Kami na mga mamamayan niyo ay labis-labis niyong pinahirapan. Para niyo kaming nilasing sa alak, sumusuray-suray. Ngunit para sa aming mga may takot sa inyo, nagtaas kayo ng bandila bilang palatandaan ng aming pagtitipon sa oras ng labanan. Iligtas niyo kami sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Pakinggan niyo kami, upang kaming mga iniibig niyo ay maligtas. O Diyos, sinabi niyo roon sa inyong templo, magtatagumpay ako. Hahatiin ko ang Shechem at ang kapatagan ng Sukot para ipamigay sa aking mga mamamayan. Sa akin ang Gilead at Manase. Ang Ephraim ay gagawin kong tanggulan, at ang Huda ang aking tagapamahala. Ang Moab ang aking utusan, at ang Edom ay sa akin din. Sisigaw ako ng tagumpay laban sa mga Filisteo. Sinong magdadala sa akin sa Edom at sa bayan nito na napapalibutan ng pader? Sino na ang makakatulong, O Diyos, ngayong itinakwil niyo na kami? Ni hindi na nga kayo sumasama sa aming mga kawal. Tulungan niyo kami laban sa aming mga kaaway, dahil ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. Sa tulong niyo, O Diyos, kami ay magtatagumpay, dahil tatalunin niyo ang aming mga kaaway. Ika-61 kabanata. Panalangin para ingatan ng Diyos. O Diyos, pakinggan niyo ang aking panawagan. Dinggin niyo ang aking dalangin. Mula sa dulo ng mundo, tumatawag ako sa inyo, dahil nawalan na ako ng pag-asa. Dalhin niyo ako sa lugar na ligtas sa panganib, dahil kayo ang aking kanlungan. Tulad kayo ng isang toreng matibay na pananggalang laban sa kaaway. Hayaan niyo akong tumira sa inyong templo magpakailanman, at ingatan niyo ako tulad ng manok na nag-iingat ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Dahil napakinggan niyo, O Diyos, ang aking mga pangako, at binigyan niyo ako ng mga bagay na ibinibigay niyo sa mga may takot sa inyo. Pahabain niyo ang buhay ng hari, at paghariin niyo siya sa mahabang panahon, sa pamamagitan ng kanyang mga lahi. Sana'y maghari siya magpakailanman, nakasama niyo, O Diyos, at ingatan niyo siya sa inyong pag-ibig at katapatan. At ako'y palaging aawit ng papuri sa inyo, at tutuparin kong lagi ang aking mga pangako sa inyo. Ika-62 kabanata. Magtiwala sa pag-iingat ng Diyos. Sa Diyos lang ako may kapahingahan. Ang kaligtasan ko'y nagmumula sa Kanya. Siya lang ang aking batong kanlungan at kaligtasan. Siya ang aking tanggulan. Kaya ligtas ako sa kapahamakan. Kayong mga kaaway ko, hanggang kailan kayo sasalakay upang ako'y patayin? Tulad ko'y pader na malapit ng magiba, at bakod na malapit ng matumba. Gusto lamang ninyong maalis ako sa aking mataas na katungkulan.
Tuwang-tuwa kayo sa pagsisinungaling. Kunwari pinupuri ninyo ako, ngunit sa puso ninyo'y isinusumpa ako. Sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan, dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Siya lang ang aking batong kanlungan at kaligtasan. Siya ang aking tanggulan, kaya ligtas ako sa kapahamakan. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at karangalan. Siya ang matibay kong batong kanlungan. Siya ang nag-iingat sa akin. Kayong mga mamamayan ng Diyos, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng oras. Sabihin sa Kanya ang lahat ng inyong suliranin, dahil Siya ang nag-iingat sa atin. Ang tao, dakila man o mangmang, ay hindi mapagkakatiwalaan. Pareho lang silang walang kabuluhan. Magaan pa sila kaysa sa hangin kapag tinimbang. Huwag kayong umasa sa perang nakuha sa pangingikil at pagnanakaw. Dumami man ang inyong kayamanan, huwag ninyo itong mahalin. Hindi lang isang beses kong narinig na sinabi ng Diyos na nasa Kanya ang kapangyarihan at tapat ang Kanyang pag-ibig. Tiyak na gagantimpalaan ng Panginoon ang tao ayon sa Kanyang mga ginawa. Ika-63 Kabanata. Pananabik sa Diyos. O Diyos, kayo ang aking Diyos. Hinahanap-hanap ko kayo. Nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa, na tulad ng lupang tigang sa ulan. Nakita ko ang inyong kapangyarihan at kaluwalhatian sa inyong templo. Ang inyong pag-ibig ay mahalaga pa kaysa sa buhay, kaya pupurihin ko kayo. Pasasalamatan ko kayo habang ako'y nabubuhay. Itataas ko ang aking mga kamay sa paglapit sa inyo. Masisiyahan ako tulad ng taong nabusog sa malinamnam na handaan, at magpupuri ako sa inyo ng awit ng kagalakan. Sa aking paghiga, kayo ang naaalala ko. Sa buong magdamag, kayo ang iniisip ko. Dahil kayo ang tumutulong sa akin, aawit ako habang ako'y nasa inyong pangangalaga. Lumapit ako sa inyo at inalalayan niyo ako ng inyong kanang kamay upang hindi ako mapahamak. Ngunit silang nagtatangka sa aking buhay ay mapupunta sa lugar ng mga patay. Mamamatay sila sa labanan at ang kanilang mga bangkay ay kakainin ng mga asong gubat. Matutuwa ang hari sa ginawa ng Diyos sa kanya. Matutuwa rin ang mga nangako sa Panginoon. Ngunit ang lahat ng sinungaling ay patatahimikin ng Panginoon. Ika-64 na Kabanata. Ang parusa sa masasamang tao. O Diyos, pakinggan niyo ang daing ko. Ingatan niyo ang buhay ko mula sa banta ng aking mga kaaway. Ingatan niyo ako sa kasamaang pinaplano nila. Naghahanda sila ng matatalim na salita, na gaya ng espada at palasong nakakasugat. Nagsasalita sila ng masakit sa likod ng mga taong matuwid na parang namamana ng patago. Bigla nila itong ginagawa ng walang katakot-takot. Hinihikayat nila ang isa't isa na gumawa ng kasamaan, at pinag-uusapan nila kung saan maglalagay ng bitag. Sinasabi nila, walang makakakita nito. Nagpaplano sila ng masama at sinasabi, napakaganda ng plano natin. Talagang napakatuso ng isip at puso ng tao. Ngunit papanain sila ng Diyos at bigla na lang silang masusugatan. Mapapahamak sila dahil sa masasama nilang sinabi. Kukutsain sila ng mga makakakita sa kanila, at lahat ng tao ay matatakot. Pag-iisipan nila ang mga ginawa ng Diyos at ipahahayag ito sa iba. Magagalak at manganganlong sa Panginoon ang lahat ng matuwid, at magpupuri sa Kanya ang mga gumagawa ng tama. Ika-65 Kabanata. Pagpupuri at pagpapasalamat. O Diyos, marapat ka naming purihin sa Zion. Ang mga ipinangako namin sa inyo ay aming tutuparin. Sa inyo lalapit ang lahat ng tao, dahil dinidinig nyo ang mga panalangin. Napakarami ng aming kasalanan.
Ngunit pinapatawad niyo pa rin ang mga ito. Mapalad ang taong pinili niyo at inanyayahang manirahan sa inyong templo. Lubos kaming magagalak sa mga kabutihang nasa inyong tahanan, ang inyong banal na templo. O Diyos na aming tagapagligtas, tinugon niyo ang aming mga dalangin sa pamamagitan ng inyong kamangha-manghang pagliligtas sa amin. Kayo ang pag-asa ng tao sa lahat ng lupain at maging ng manlalayag sa malawak na dagat. Itinatag niyo ang mga bundok sa pamamagitan ng inyong lakas. Tunay ngang kayo'y makapangyarihan. Pinatatahimik niyo ang ingay ng mga alon, ang hampas ng karagatan, at ang pagkakagulo ng mga tao. Dahil sa inyong mga kahanga-hangang ginawa, namamangha sa inyo pati ang mga nakatira sa malayong lugar. Mula sa silangan hanggang kanluran, ang mga tao ay napapasigaw sa tuwa dahil sa inyo. Inaalagaan niyo ang lupa at dinidiligan ng ulan. Pinabubunga at pinatataba niyo ito. Ang mga ilog o Diyos ay patuloy niyong pinaaagos. Binibigyan niyo ng ani ang mga tao. Ganito ang itinakda ninyo. Pinaulanan niyong mabuti ang lupang binungkal, hanggang sa ito'y lumambot at mapuno na ng tubig. Pagkatapos ay pinagpapala niyo ang mga pananim. Pinag-aapaw niyo ang panahon ng anihan, at saan ka man dumaan ay puno ng kasaganaan. Kahit na ang ilang ay naging pastulan, dahil sagana sa mga damo, at ang mga burol ay parang mga taong puno ng kagalakan. Ang mga parang ay punong-puno ng mga grupo ng tupa at kambing, at pawang mga pananim ang makikita sa kapatagan. Ang lahat ng mga lugar na ito ay parang mga taong umaawit at sumisigaw sa kagalakan. Ika-66 na kabanata. Papuri at pasasalamat. Kayong mga tao sa buong mundo, isigaw ninyo ang inyong papuri sa Diyos ng may kagalakan. Umawit kayo ng mga papuri para sa Kanya. Parangalan ninyo siya sa pamamagitan ng inyong mga awit. Sabihin ninyo sa Kanya, O Diyos, kahanga-hanga ang inyong mga gawa. Dahil sa inyong dakilang kapangyarihan, luluhod ang inyong mga kaaway sa takot. Ang lahat ng tao sa buong mundo ay sasamba sa inyo na may awit ng papuri. Hali kayo at tingnan ang kahanga-hangang ginawa ng Diyos para sa mga tao. Pinatuyo niya ang dagat. Tinawid ito ng ating mga ninuno na naglalakad. Tayo'y mga galak sa kanyang mga ginawa. Maghahari ang Diyos ng walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Mga bansay kanyang pinagmamasdan. Kaya ang mga sumusuway sa kanya ay hindi dapat magmalaki sa kanilang sarili. Kayong mga tao, purihin ninyo ang Diyos. Iparinig ninyo sa lahat ang inyong papuri. Iningatan niya ang ating buhay, at hindi niya hinayaang tayo'y madapa. O Diyos, tunay ngang binigyan niyo kami ng pagsubok, na tulad ng apoy na nagpapadalisay sa pilak. Hinayaan niyo kaming mahuli sa bitag, at pinagpasan niyo kami ng mabigat na dalahin. Pinabayaan niyo ang aming mga kaaway, natapakan kami sa ulo. Parang dumaan kami sa apoy at lumusong sa baha. Ngunit dinala niyo kami sa lugar ng kasaganaan. Mag-aalay ako sa inyong templo ng mga handog na sinusunog, upang tuparin ko ang aking mga ipinangako sa inyo. Mga pangakong sinabi ko noong ako'y nasa gitna ng kaguluhan. Mag-aalay ako sa inyo ng matatabang hayop bilang handog na sinusunog, katulad ng mga tupa, toro at mga kambing. Hali kayo at makinig, kayong lahat na may takot sa Diyos. Sasabihin ko sa inyo ang mga ginawa niya sa akin. Humingi ako sa Kanya ng tulong habang nagpupuri. Kung hindi ko ipinahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan, hindi niya sana ako pakikinggan. Ngunit tunay na pinakinggan ako ng Diyos at ang dalangin ko'y Kanyang sinagot. Purihin ang Diyos na hindi tumanggi sa aking panalangin at hindi nagkait ng Kanyang tapat na pag-ibig sa akin.
Ika-67 Kabanata. Awit ng pasasalamat. O Diyos, kaawaan niyo kami at pagpalain. Ipakita niyo sa amin ang inyong kabutihan, upang malaman ng lahat ng bansa ang inyong mga pamamaraan at pagliligtas. Purihin ka sana ng lahat ng tao, O Diyos. Magalak sana ang lahat ng tao at umawit ng papuri sa inyo, dahil sa makatarungan niyong paghahatol at pagpapatnubay sa lahat ng bansa. O Diyos, purihin sana kayo ng lahat ng bansa. Mag-ani sana ng sagana ang mga lupain. Naway pagpalain niyo kami, O Diyos, na aming Diyos. At magkaroon sana ng takot sa inyo ang lahat ng tao sa buong mundo. Ika-68 Kabanata. Awit ng pagtatagumpay. Kumilos sana ang Diyos, at ikalat ang kanyang mga kaaway. Magsitakas na sana palayo silang mga galit sa Kanya. Itaboy sana sila ng Diyos gaya ng usok na tinatangay ng hangin. Mamatay sana sa harapan Niya ang mga masasama, gaya ng kandilang natutunaw sa apoy. Ngunit ang matutuwid ay sisigaw sa galak sa Kanyang harapan. Awitan ninyo ang Diyos, awitan ninyo Siya ng mga papuri, purihin niyo Siya na Siyang may hawak sa mga ulap. Ang Kanyang pangalan ay Panginoon. Magalak kayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos na tumatahan sa Kanyang banal na templo ang nangangalaga sa mga ulila at tagapagtanggol ng mga byuda. Ibinibigay Niya sa isang pamilya ang sinumang nag-iisa sa buhay. Pinalalaya rin Niya ang mga binihag ng walang kasalanan at binibigyan sila ng masaganang buhay. Ngunit ang mga suwail, sa mainit at tigang na lupa maninirahan. O Diyos, nang pangunahan niyo sa paglalakbay sa ilang ang inyong mga mamamayan, nayanig ang lupa at bumuhos ang ulan sa inyong harapan. O Diyos ng Israel na nagpahayag sa Sinai, nagpadala kayo ng masaganang ulan, at ang lupang tigang na ipinamanan niyo sa inyong mga mamamayan ay naginhawahan. Doon sila nanirahan, at sa inyong kagandahang loob ay binigyan niyo ang mga mahihirap ng kanilang mga pangangailangan. Panginoon, nagpadala kayo ng mensahe, at ito'y ibinalita ng maraming kababaihan. Nagsisitakas ang mga hari at ang kanilang mga hukbo. Ang mga naiwan nilang kayamanan ay pinaghati-hatian ng mga babae ng Israel. Kahit na ang mga tagapag-alaga ng hayop ay nakakuha ng mga naiwang bagay, gaya ng imahe ng kalapati, na ang mga pakpak ay nababalutan ng pilak, at ang dulo nito ay nababalutan ng purong ginto. Nang ikalat ng makapangyarihang Diyos ang mga haring iyon, pinaulanan Niya ng yelo ang lugar ng Zalmon. Napakataas at napakaganda ng bundok ng Basyan. Maraming taluktok ang bundok na ito. Ngunit bakit ito nainggit sa bundok ng Zion, na pinili ng Diyos bilang maging tahanan Niya magpakailanman? Dumating ang Panginoong Diyos sa Kanyang templo mula sa Sinai, kasama ang libu-libo Niyang karwahe. Nang umakyat Siya sa mataas na lugar, marami Siyang dinalang bihag. Tumanggap Siya ng regalo mula sa mga tao, pati na sa mga naghimagsik sa Kanya. At doon maninirahan ang Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na ating tagapagligtas, na tumutulong sa ating mga suliranin sa bawat araw. Ang ating Diyos ang Siyang Diyos na nagliligtas. Siya ang Panginoong Diyos na nagliligtas sa atin sa kamatayan. Tiyak na babasagin ng Diyos ang ulo ng Kanyang mga kaaway na patuloy sa pagkakasala. Sinabi ng Panginoon, pababalikin ko ang aking mga kaaway mula sa Basyan. Pababalikin ko sila mula sa kailaliman ng dagat, upang patayin sila at tapak-tapakan ninyo ang kanilang dugo, at magsasawa ang inyong mga aso sa paghimod ng kanilang dugo. O Diyos na aking hari, nakita ng lahat ang inyong parada ng tagumpay papunta sa inyong templo. Nasa unahan ang mga awit, at nasa hulihan ang mga tumutugtog.
At sa gitna naman ay ang mga babaeng tumutugtog ng tamborin. Sumisigaw sila, "Purihin ang Diyos sa inyong mga pagtitipon. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mula sa lahi ng Israel." Nauuna ang maliit na lahi ni Benjamin. Kasunod ang mga pinuno ng Huda, kasama ang kanilang lahi, at sinusundan ng mga pinuno ng Zebulun at Naphtali. O Diyos, ipakita niyo ang inyong kapangyarihan, katulad ng ginawa niyo sa amin noon. Dahil sa inyong templo sa Jerusalem, magkakaloob ng mga regalo ang mga hari para sa inyo. Sawayin niyo ang bansang kaaway na parang mabagsik na hayop sa talahiban, pati na rin ang mga taong tila mga torong kasama ng mga guya, hanggang sa sila'y sumuko at maghandog ng kanilang mga pilak sa inyo. Ikalat niyo ang mga taong natutuwa kapag may digmaan. Magpapasakop ang mga taga-Ehipto sa inyo. Ang mga taga-Ethiopia ay magmamadaling magbigay ng kaloob sa inyo. Umawit kayo sa Diyos, kayong mga mamamayan ng mga kaharian sa mundo. Umawit kayo ng mga papuri sa Panginoon na naglalakbay sa kalangitan mula pa ng pasimula. Pakinggan ninyo ang kanyang dumadagungdong na tinig. Ipahayag ninyo ang kapangyarihan ng Diyos na naghahari sa buong Israel. Ang kalangitan ang nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Kahanga-hanga ang Diyos ng Israel habang siya'y lumalabas sa kanyang banal na tahanan. Binibigyan niya ng kapangyarihan at kalakasan ang kanyang mga mamamayan. Purihin ang Diyos. Ika-69 na kabanata. Ang dalangin ng taong inuusig. O Diyos, iligtas niyo ako dahil para akong isang taong malapit ng malunod. Tila lulubog na ako sa malalim na putik at walang matutungtungan. Para akong nasa laot at tinatabunan ng mga alon. Pagod na ako sa paghingi ng tulong at masakit na ang aking lalamunan. Dumidilim na ang paningin ko sa paghihintay ng tulong niyo, O Diyos. Marami ang napupuot sa akin. Mas marami pa sila kaysa sa aking buhok. Gusto nila akong patayin ng walang dahilan. Pinipilit nilang isauli ko ang mga bagay na hindi ko naman ninakaw. O Diyos, alam niyo ang aking kahangalan. Hindi lingid sa inyo ang aking mga kasalanan. O Panginoong Diyos na makapangyarihan, Diyos ng Israel, huwag sanang malagay sa kahihiyan ang mga nagtitiwala at lumalapit sa inyo ng dahil sa akin. Dahil sa inyo, iniinsulto ako at inilalagay sa kahihiyan. Parang ibang tao ang turing sa akin ng mga kapatid ko. Parang isang dayuhan sa aming sariling tahanan. Dahil sa labis-labis na pagpapahalaga ko sa inyong templo, halos mapahamak na ako. Tuwing iniinsulto kayo ng mga tao, nasasaktan din ako. Kapag ako'y umiiyak at nag-aayuno, hinihiya nila ako. Kapag nakadamit ako ng sako upang ipakita ang aking pagdadalamhati, ginagawa nila akong katatawanan. Pinagbubulong-bulungan din ako ng mga nakaupo sa pintuang bayan. At ang mga lasing ay kumakatha ng awit ng pangungutya tungkol sa akin. Ngunit dumadalangin ako sa inyo, Panginoon. Sa inyong tinakdang panahon, sagutin niyo ang dalangin ko ayon sa tindi ng inyong pagmamahal sa akin. Dahil sa tapat kayo sa inyong pagliligtas, tulungan niyo akong huwag lumubog sa putikan. Iligtas niyo ako sa aking mga kaaway, na parang inililigtas niyo ako mula sa malalim na tubig. Huwag niyong hayaang tabunan ako ng mga alon at mamatay. Sagutin niyo ako, Panginoon, dahil sa inyong kabutihan at pagmamahal sa akin. Kahabagan niyo ako at bigyang pansin. Huwag kayong tumalikod sa akin na inyong lingkod. Sagutin niyo agad ako, dahil nasa kagipitan ako. Lumapit kayo sa akin at iligtas ako sa aking mga kaaway. Alam niyo kung paano nila ako hinihiya at iniinsulto. Alam niyo rin kung sino ang lahat ng kaaway ko. Nasaktan ako sa kanilang panghihiya sa akin
at sumama ang loob ko. Naghintay ako na may dadamay at aaliw sa akin, ngunit wala ni isa man. Nilagyan nila ng laso ng aking pagkain, at nang ako'y mauhaw, binigyan nila ako ng suka. Habang kumakain sila at nagdiriwang, mapahamak sana sila at ang kanilang mga kasama. Mabulag sana sila at laging manginig. Ibuhos at ipakita nyo sa kanila ang inyong matinding galit. Iwanan sana nila ang mga toldang tinitirahan nila para wala nang tumira sa mga ito. Dahil inuusig nila ang mga taong inyong pinarurusahan at ipinagsasabi sa iba ang paghihirap na nararanasan ng mga ito. Idagdag nyo ito sa kanilang mga kasalanan at huwag nyo silang iligtas. Burahin nyo sana ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at huwag isama sa talaan ng mga matuwid. Nasasaktan ako at nagdurusa, kaya ingatan niyo ako at iligtas, O Diyos. Pupurihin ko ang Diyos sa pamamagitan ng awit. Pararangalan ko siya sa pamamagitan ng pasasalamat. Kalulugdan ito ng Panginoon, higit sa handog na mga baka. Kapag nakita ito ng mga dukha, matutuwa sila. Lahat ng lumalapit sa Diyos ay magagalak. Dinidinig ng Panginoon ang mga dukha at hindi niya nalilimutan ang mga mamamayan niyang nabihan. Purihin ninyo ang Diyos kayong lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa karagatan. Dahil ililigtas ng Diyos ang Jerusalem at muli niyang itatayo ang mga lungsod ng Huda. At doon titira ang kanyang mga mamamayan at aariin ang lupain na iyon. Mamanahin ito ng kanilang lahi, at ang mga umiibig sa Diyos ay doon maninirahan. 70 Kabanata. Dalangin para tulungan ng Diyos. Panginoong Diyos, iligtas niyo ako at kaagad na tulungan. Mapahiya sana at malito ang mga nagnanais na mamatay ako. Magsitakas sana na hiyang-hiya ang mga nagnanais na ako'y mapahamak. Mapaatras sana sa kahihiyan ang mga kumukutya sa akin. Ngunit labis sanang magalak sa inyo ang mga lumalapit sa inyo. Ang lahat sana ng nagnanais ng inyong pagliligtas ay laging magsabi, "Dakila ka, O Diyos!" Ngunit ako'y dukha at nangangailangan. O Diyos, agad niyo po akong lapitan. Kayo ang tumutulong sa akin at aking tagapagligtas. Panginoon, agad niyo po akong tulungan. 71 Kabanata. Panalangin para sa habang buhay na pagliligtas. Panginoon, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyong pabayaang ako'y mapahiya. Tulungan niyo ako at iligtas sapagkat ikaw ay matuwid. Dinggin niyo ako at iligtas. Kayo ang aking maging batong kanlungan na lagi kong malalapitan. Ipag-utos niyo na iligtas ako, dahil kayo ang aking matibay na batong pananggalang. O Diyos ko, iligtas niyo ako mula sa kamay ng masasama at malulupit na tao. Kayo ang aking pag-asa, O Panginoong Diyos. Mula noong ako'y bata pa, nagtiwala na ako sa inyo. Mula nang ako'y isilang, kasama na kita, at ako'y inyong iningatan. Pupurihin ko kayo magpakailanman. Naging halimbawa ang buhay ko para sa marami, dahil kayo ang aking naging kalakasan at tagapag-ingat. Maghapon ko kayong pinapupurihan, dahil sa inyong kahanga-hangang kagandahan. Huwag niyo akong iiwan kapag ako'y matanda na. Huwag niyo akong pababayaan kapag ako'y mahina na. Dahil nag-uusap-usap ang aking mga kaaway at nagpaplano na ako'y patayin. Sinasabi nilang, pinabayaan na siya ng Diyos, kaya habulin natin siya at dakpin, dahil wala namang magliligtas sa Kanya. O Diyos ko, huwag niyo po akong layuan, at agad akong tulungan. Nawa silang nagpaparatang sa akin ay mapahiya at mapahamak. Ang mga nagnanais na ako'y saktan, ang siya sanang kutsain at malagay sa kahihiyan.
Ngunit ako, O Diyos, ay palaging aasa at lalo pang magpupuri sa inyo. Maghapon kong sasabihin na matuwid kayo at nagliligtas, kahit na hindi ko lubusang maunawaan. Pupunta ako sa inyong templo, Panginoong Diyos, at pupurihin ko ang inyong mga kahanga-hangang ginawa. Ihahayag ko sa mga tao na kayo ay makatarungan. O Diyos, mula pagkabatay, itinuro nyo na sa akin ang tungkol sa inyong mga kahanga-hangang gawa. At hanggang ngayon, inihahayag ko ito sa mga tao. At ngayong ako'y matanda na at maputi na ang buhok, huwag nyo akong pabayaan, O Diyos. Maihayag ko sana ang inyong lakas at kapangyarihan sa susunod na henerasyon at sa lahat ng mga darating sa hinaharap. O Diyos, ang inyong katuwiran ay hindi kayang maunawaan ng lubusan. Kahanga-hanga ang inyong mga gawa. Tunay ngang walang sino man ang tulad ninyo. Bagamat pinaranas nyo ako ng maraming hirap, bibigyan nyo akong muli ng bagong buhay. Katulad ko'y patay na muli niyong bubuhayin. Bibigyan niyo ako ng mas higit na karangalan, at muli akong aaliwin. O Diyos ko, dahil sa inyong katapatan, pupurihin ko kayo sa pamamagitan ng pagtugtog ng alpa. O banal na Diyos ng Israel, aawit ako ng mga papuri sa inyo sa pamamagitan ng pagtugtog ng lira. Dahil ako'y iniligtas niyo, sisigaw ako sa tuwa habang tumutugtog at umaawit ng papuri sa inyo. Lagi kong ipapahayag na kayo ay matuwid, dahil nabigo at nalagay sa kahihiyan ang mga nagnais na mapahamak ako. 72 Kabanata. Panalangin para sa hari. O Diyos, ituro niyo po sa hari ang iyong pamamaraan sa paghatol at katuwiran, para makatarungan siyang makapaghatol sa inyong mga mamamayan, pati na sa mga dukha. Sumagana sana ang mga kabundukan, upang mapagpala ang inyong mga mamamayan, dahil matuwid ang hari. Tulungan niyo siyang maipagtanggol ang mga dukha, at durugin ang mga umaapi sa kanila. Manatili sana siya magpakailanman, habang may araw at buwan. Maging tulad sana siya ng ulan na dumidilig sa lupa. Umunlad sana ang buhay ng mga matuwid sa panahon ng kanyang pamumuno, at maging maayos ang kalagayan ng tao hanggang sa wakas ng panahon. Lumawak sana ng lumawak ang kanyang kaharian mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa pinakadulo ng mundo. Magpasakop sana sa kanya ang mga kaaway niyang nakatira sa ilang. Magbigay sana ng mga kaloob sa kanya ang mga hari ng Tarshish, ng malalayong isla, ng Sheba at Seba. Magpasakop sana ang lahat ng hari sa kanya, at ang lahat ng bansa ay maglingkod sa kanya. Dahil tinutulungan niya ang mga napabayaang dukha na humingi ng tulong sa kanya. Kahahabagan niya ang mga dukha at nangangailangan, at sila'y kanyang tutulungan. Ililigtas niya sila sa mga malulupit at mapang-api, dahil para sa kanya, ang buhay nila'y mahalaga. Mabuhay sana ang hari ng matagal. Sana'y mabigyan siya ng ginto mula sa Sheba. Sana'y idalangin palagi ng mga tao na pagpalain siya ng Diyos. Sumagana sana ang ani sa lupain, kahit nasa tuktok ng bundok, katulad ng mga ani sa Lebanon. At dumami rin sana ang mga tao sa mga lungsod, kasindami ng damo sa mga parang. Huwag sanang malimutan ang pangalan ng hari magpakailanman, habang sumisikat pa ang araw. Sa pamamagitan sana niya ay pagpalain ng Diyos ang lahat ng bansa. At sabihin sana ng mga ito na siya'y pinagpala ng Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel, na siyang tanging nakagagawa ng mga bagay na kamangha-mangha. Purihin ang kanyang dakilang pangalan, magpakailanman. Mahayag sana sa buong mundo ang kanyang kaluwalhatian. Amen. Amen.
Dito nagwawakas ang mga panalangin ni David na anak ni Jesse. Ika-73 Kabanata. Ang makatarungang hatol ng Diyos. Tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Ngunit ako, halos mawalan na ako ng pananampalataya. Nainggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masasama ay umuunlad. Malulusog ang kanilang mga katawan, at hindi sila nahihirapan. Hindi sila naghihirap at nababagabag na tulad ng iba. Kaya ipinapakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan. Ang kanilang puso ay puno ng kasamaan, at ang laging iniisip ay paggawa ng masama. Kinukutya nila at pinagsasabihan ng masama ang iba. Mayayabang sila at nagbabantang manakit. Nagsasalita sila ng masama laban sa Diyos at sa mga tao. Kaya kahit na ang mga mamamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila at pinaniniwalaan ang mga sinasabi nila. Sinasabi nila, paano malalaman ng Diyos? Walang alam ang kataas-taasang Diyos. Ganito ang buhay ng masasama. Wala ng problema, yumayaman pa. Bakit ganoon? Wala bang kabuluhan ang malinis kong pamumuhay at paglayo sa kasalanan? Nagdurusa ako buong araw. Bawat umaga ako'y inyong pinarurusahan. Kung sasabihin ko rin ang sinabi nila, para na rin akong nagtraidor sa inyong mga mamamayan. Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap. Pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko naunawaan ang kahihinatnan ng masama. Tunay na inilalagay niyo sila sa madulas na daan, at ibinabagsak sa kapahamakan. Bigla silang mapapahamak, mamamatay silang lahat, at nakakatakot ang kanilang kahahantungan. Para silang isang panaginip na pagsapit ng umaga ay wala na. Makakalimutan na sila kapag pinarusahan nyo na. Nang nasaktan ang aking damdamin at nagtanim ako ng sama ng loob, para ako naging hayop sa inyong paningin, mangmang at hindi nakakaunawa. Ngunit patuloy akong lumapit sa inyo, at inakay nyo ako. Ginagabayan ako ng inyong mga payo, at pagkatapos ay tatanggapin nyo ako bilang isang pangunahing pandangal. Walang sino man sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang, at walang sino man sa mundo ang hinahangad ko maliban sa inyo. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Ang mga taong lumalayo sa inyo ay tiyak na mapapahamak. Ang mga nagtaksil sa inyo ay lilipuling lahat. Ngunit ako, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan, upang maihayag ko ang lahat ng inyong mga ginawa. Ika-74 na Kabanata. Panalangin para sa bansa sa oras ng kaguluhan. O Diyos, hanggang kailan mo kami itatakwid? Bakit kayo nagagalit sa mga taong inyong kinakalinga? Alalahanin niyo ang mga mamamayan na inyong pinili, ang lahing tinubos niyo mula pa noong una, at ginawa niyong pinakatangi-tanging kayamanan. Alalahanin niyo rin ang bundok ng Zion na inyong tahanan. Puntahan niyo ang lugar na sira pa rin hanggang ngayon. Tingnan niyo kung paanong sinira ng mga kaaway ang lahat sa templo. Sumigaw sila sa loob ng inyong templo. Nagtaas pa sila roon ng mga bandila bilang simbolo ng kanilang tagumpay. Sinibak nila ang templo na parang pumuputol ng punong kahoy sa gubat gamit ang palakol. Winasak nila ang mga inukit na mga kagamitan sa pamamagitan ng mga palakol. Nilapastangan at sinunog nila ang inyong tahanan. Sinabi nila sa kanilang sarili, lipulin natin silang lahat. Sinunog nila ang lahat ng lugar na pinagsasambahan sa inyo, O Diyos. Wala ng palatandaan na kasama namin kayo. Wala ng propetang naiwan at walang nakakaalam.
kung hanggang kailan matatapos ang mga nangyayaring ito sa amin. O Diyos, hanggang kailan kayo kukutsain ng aming mga kaaway? Papayagan niyo ba silang lapastanganin ang inyong pangalan habang buhay? Bakit wala kayong ginagawa? Kumilos na kayo. Puksain niyo na sila. Kayo, O Diyos, ang aming hari mula pa noong una. Paulit-ulit niyo nang iniligtas ang mga tao sa mundo. Hinati niyo ang dagat sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at dinurog ang ulo ng mga dambuhalang hayop sa dagat. Dinurog niyo ang ulo ng dragon na Leviathan at ipinakain ang bangkay nito sa mga hayop sa ilang. Kayo ang nagpapadaloy ng mga bukal at mga batis, at ang ilog na hindi natutuyo ay pinapatuyo ninyo. Kayo ang gumawa ng araw at ng gabi, at naglagay ng araw at ng buwan sa kanilang kinalalagyan. Kayo rin ang naglagay ng mga hangganan sa mundo, at lumikha ng tag-araw at taglamig. Alalahanin niyo, Panginoon, kung paano kayo pinahiya at kinutya ng mga hangal na kaaway, kung paano nilapastangan ng mga mangmang na ito ang inyong pangalan. Huwag niyong ibigay sa kanilang mga kaaway na parang mababangis na hayop ang inyong mga mamamayan na parang kalapati. Huwag niyong lubusang kalimutan ang inyong mga mamamayan na laging inaapi. Alalahanin niyo ang kasunduan ninyo sa amin, dahil laganap ang kalupitan sa madidilim na lugar ng lupaing ito. Huwag niyong payagang mapahiya ang mga mahihirap at nangangailangan. Purihin sana nila kayo. Sige na po, O Diyos, ipagtanggol niyo ang inyong karangalan. Alalahanin niyo kung paano kayo laging hinihiya ng mga hangal na ito. Huwag niyong baliwalain ang walang tigil na paghiyaw ng inyong mga kaaway upang ipakita ang kanilang galit. 75 Kabanata. Ang Diyos ang hukom. O Diyos, nagpapasalamat kami sa inyo. Nagpapasalamat kami dahil malapit kayo sa amin. Ipinapahayag ng mga tao ang inyong mga kahanga-hangang ginawa. Sinabi niyo, O Diyos, may itinakda akong panahon ng paghatol at hahatol ako ng may katuwiran. Kapag yumanig ang mundo at ang mga tao'y magkagulo sa takot, ako ang magpapatibay ng pundasyon ng mundo. Sinasabi ko sa mga hambog, huwag kayong magyabang, at sa masasama, huwag ninyong ipagmalaki ang inyong kakayahan. Tigilan niyo na ang pagmamalaki na kayo ay nanalo at magpakumbaba na kayo. Dahil ang tagumpay ng tao'y hindi nagmumula sa kung saan-saan, kundi sa Diyos lamang. Siya ang humahatol, kung sino ang ibababa at kung sino ang itataas. Dahil ang Panginoon ang humahawak ng kopa na puno ng bumubulang matapang na alak na nagpapahiwatig ng kanyang galit. Ibinubuhos niya ito at ipinaiinom sa masasama hanggang sa huling patak. Ngunit ako, walang tigil kong ipahahayag ang tungkol sa Diyos ni Jacob. Aawit ako ng mga papuri para sa Kanya. Aalisin niya ang kakayahan ng masasama, ngunit dadagdagan niya ang kapangyarihan ng matutuwid. 76 Kabanata. Sa Diyos ang tagumpay. Kilalang kilala ang Diyos sa Huda at sa Israel ay dakila siya. Nakatira siya sa bundok ng Zion sa Jerusalem. Doon sinira niya ang mga nagniningas na palaso ng kaaway, ang kanilang mga pananggalang, espada at iba pang kagamitang pandigma. O Diyos, makapangyarihan kayo at higit na dakila, habang bumababa kayo sa bundok, na kung saan pinatay nyo ang inyong mga kaaway. Binawi nyo sa matatapang na sundalo ang kanilang mga sinamsam. Silang lahat ay namatay na. Wala nang makakapagbuhat pa ng kamay sa amin. O Diyos ni Jacob, sa inyong sigaw, ang mga kawal at ang kanilang mga kabayo ay namatay. Kaya dapat kayong katakutan.
Sinong makakatagal sa inyong harapan kapag kayo'y nagalit? Mula sa langit ay humatol kayo. Ang mga tao sa mundo ay natakot at tumahimik nang humatol kayo, O Diyos, upang iligtas ang lahat ng inaapi sa daigdig. Tiyak na ang galit nyo sa mga tao ay magbibigay ng karangalan sa inyo. Ngunit hindi nyo palubusang ibinubuhos ang inyong galit. Mangako kayo sa Panginoon na inyong Diyos at tuparin ito. Lahat kayong mga bansang nasa paligid, magdala kayo ng mga regalo sa Diyos na siyang karapat-dapat katakutan. Ibinababa niya ang mapagmataas na mga pinuno. Kinatatakutan siya ng mga hari rito sa mundo. 77 Kabanata. Kagalakan sa panahon ng kahirapan. Tumawag ako ng malakas sa Diyos. Tumawag ako sa Kanya upang ako'y Kanyang mapakinggan. Sa panahon ng kahirapan, nananalangin ako sa Panginoon. Pagsapit ng gabi, nananalangin akong nakataas ang aking mga kamay, at hindi ako napapagod. Ngunit wala pa rin akong kaaliwan. Kapag naaalala ko ang Diyos, napapadaing ako at para bang nawawalan na ng pag-asa. Hindi niya ako pinatutulog. Hindi ko na alam ang aking sasabihin dahil balisang-balisa ako. Naaalala ko ang mga araw at taong lumipas. Naaalala ko ang mga panahong umaawit ako sa gabi. Nagbubulay-bulay ako at tinatanong ang aking sarili. Habang buhay na ba akong itatakwil ng Panginoon? Hindi na ba siya malulugod sa akin? Nawala na ba talaga ang pag-ibig niya para sa akin? Ang kanyang pangako ba ay hindi na niya tutuparin? Nakalimutan na ba niyang maging maawain? Dahil ba sa kanyang galit kaya nawala na ang kanyang habag? At sinabi ko, ang pinakamasakit para sa akin ay ang malamang hindi na tumutulong ang kataas-taasang Diyos. Panginoon, aalalahanin ko ang inyong mga gawa. Gugunitain ko ang mga himalang ginawa niyo noon. Iisipin ko at pagbubulay-bulayan ang lahat ng inyong mga dakilang gawa. O Diyos, ibang-iba ang inyong mga pamamaraan. Wala nang ibang Diyos na kasindakila ninyo. Kayo ang Diyos na gumagawa ng mga himala. Ipinapakita niyo sa mga tao ang inyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, iniligtas niyo ang inyong mga mamamayan na mula sa lahi ni Jacob at Jose. Ang mga tubig, O Diyos, ay naging parang mga taong natakot at nanginig nang makita kayo. Mula sa mga ulap ay bumuhos ang ulan. Kumulog sa langit at kumidlat kung saan-saan. Narinig ang kulog mula sa napakalakas na hangin. Ang mga kidlat ay nagbigay liwanag sa mundo, at nayanig ang buong daigdig. Tinawid niyo ang karagatang may malalaking alon, ngunit kahit mga bakas ng paa niyo ay hindi nakita. Sa pamamagitan ni na Moises at Aaron, pinatnubayan niyo ang inyong mga mamamayan na parang mga tupa. 78 Kabanata. Ang patnubay ng Diyos sa kanyang mga mamamayan. Mga kababayan, ang mga turo ko'y inyong pakinggan. Tuturuan ko kayo sa pamamagitan ng kasaysayan. Sasabihin ko sa inyo ang mga lihim na katotohanan ng nakaraan. Napakinggan na natin ito at nalaman. Sinabi ito sa atin ng ating mga ninuno. Huwag natin itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin din natin ito sa mga susunod na salinlahi. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahanga-hanga niyang gawa. Ibinigay niya ang kanyang mga kautusan sa mga mamamayan ng Israel na mula sa lahi ni Jacob. Iniutos niya sa ating mga ninuno na ituro ito sa kanilang mga anak, upang malaman din ito ng mga susunod na lahi, at nang ituro rin nila ito sa kanilang mga anak. Sa ganitong paraan, magtitiwala sila sa Diyos at hindi nila makakalimutan ang kanyang ginawa at susundin nila ang kanyang mga utos, upang hindi sila maging katulad ng kanilang mga ninuno
na matitigas ang ulo, suwail, hindi lubos ang pagtitiwala sa Diyos, at hindi tapat sa Kanya. Tulad ng mga taga-Ephraim, bagamat may mga pana sila, pero sa oras naman ng labanan ay nagsisipag-atrasan. Hindi nila sinunod ang kasunduan nila sa Diyos, maging ang Kanyang mga utos. Nakalimutan na nila ang mga kahanga-hanga niyang ginawa na ipinakita niya sa kanila. Gumawa ang Diyos ng mga himala roon sa Zoan, sa lupain ng Ehipto, at nakita ito ng ating mga ninuno. Hinawi niya ang dagat at pinadaan sila roon. Ginawa niyang tila magkabilang pader ang tubig. Sa araw ay pinapatnubayan niya sila sa pamamagitan ng ulap, at sa gabi naman ay sa pamamagitan ng liwanag ng apoy. Biniyak niya ang mga bato sa ilang, at dumaloy ang tubig, at binigyan sila ng maraming inumin mula sa kailaliman ng lupa. Pinalabas niya ang tubig mula sa bato, at ang tubig ay umagos gaya ng ilog. Ngunit ang ating mga ninuno ay patuloy na nagkasala sa Kanya. Naghimagsik sila sa kataas-taasang Diyos doon sa ilang. Sinadya nilang subukin ang Diyos upang hingin ang mga pagkaing gusto nila. Kinutya nila ang Diyos nang sabihin nilang, makakapaghanda ba ang Diyos ng pagkain dito sa ilang? Oo nga't umagos ang tubig nang hampasin niya ang bato. Ngunit makapagbibigay din ba siya ng tinapay at karne sa ating? Kaya nang marinig ito ng Panginoon, nagalit siya sa kanila. Nag-apoy sa galit ang Panginoon laban sa lahi ni Jacob, dahil wala silang pananampalataya sa Kanya, at hindi sila nagtitiwala na ililigtas niya sila. Ganoon paman, iniutos niyang bumukas ang langit, at pinaulanan sila ng pagkain na tinatawag na mana. Ibinigay ito sa kanila upang kainin. Kinain nila ang pagkain ng mga anghel, at binigyan sila nito ng Diyos hanggat gusto nila. Pinaihip niya ang hangin mula sa silangan at sa timog sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Pinaulanan din sila ng napakaraming ibon na kasindami ng buhangin sa tabing dagat. Pinadapo niya ang mga ito sa palibot ng kanilang mga tolda sa kampo. Kaya kumain sila hanggang sa mabusog, dahil ibinigay sa kanila ng Diyos ang gusto nila. Ngunit habang kumakain sila at nagpapakabusog, nagalit ang Diyos sa kanila. Pinatay niya ang makikisig na mga kabataan ng Israel. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila, nagpatuloy pa rin sila sa pagkakasala. Kahit na gumawa siya ng mga himala, hindi pa rin sila naniwala. Kaya agad niyang winakasan ang buhay nila sa pamamagitan ng biglaang pagdating ng kapahamakan. Nang patayin ng Diyos ang ilan sa kanila, ang mga natira ay lumapit na sa Kanya, nagsisi at nagbalik loob sa Kanya. At naalala nila na ang kataas-taasang Diyos ang kanilang bato na kanlungan at tagapagligtas. Nagpuri sila sa Kanya, ngunit sa bibig lang. Kaya sinungaling sila. Hindi sila tapat sa Kanya at sa kanilang kasunduan. Ngunit naawa pa rin ng Diyos sa kanila. Pinatawad ang mga kasalanan nila at hindi sila nilipol. Maraming beses niyang pinigil ang Kanyang galit, kahit napakatindi na ng Kanyang puot. Naisip niyang mga tao lang sila. Parang hangin na dumadaan at biglang nawawala. Madalas silang maghimagsik sa Diyos doon sa ilang, at pinalungkot nila siya. Paulit-ulit nilang sinubok ang Diyos. Ginalit nila ang banal na Diyos ng Israel. Kinalimutan nila ang Kanyang kapangyarihan na ipinakita noong iniligtas niya sila mula sa kanilang mga kaaway, pati ang mga ginawa niyang mga himala at mga kahanga-hangang gawa roon sa Zoan, sa lupain ng Ehipto. Ginawa niyang dugo ang mga ilog sa Ehipto, at dahil dito wala silang mainom. Nagpadala rin siya ng napakaraming langaw upang parusahan sila, at mga palaka upang pinsalain sila. Ipinakain niya sa mga balang ang kanilang mga pananim at mga ani. Sinira niya ang kanilang mga tanim na ubas at mga punong sikomoro,
sa pamamagitan ng pagpapaulan ng yelo. Pinagpapatay niya ang kanilang mga hayop sa pamamagitan ng kidlat at pag-ulan ng malalaking yelo. Dahil sa napakatinding puot at galit niya sa kanila, nagpadala rin siya ng mga anghel upang ipahamak sila. Hindi pinigilan ng Diyos ang kanyang puot. Hindi niya sila iniligtas sa kamatayan. Sa halip ay pinatay sila sa pamamagitan ng mga salot. Pinatay niyang lahat ang mga panganay na lalaki sa Ehipto na siyang lugar ng lahi ni Ham. Ngunit inilabas niya sa Ehipto ang kanyang mga mamamayan na katulad ng mga tupa at pinatnubayan sila na parang kanyang kawan sa ilang. Pinatnubayan niya sila, kaya hindi sila natakot. Ngunit ang mga kaaway nila ay nalunod sa dagat. Dinala sila ng Diyos sa lupain na kanyang pinili, doon sa kabundukan na kinuha niya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Itinaboy niya ang lahat ng naninirahan doon, at hinati-hati ang lupain sa mga lahi ng Israel, para maging pag-aari nila at maging tirahan. Ngunit sinubok pa rin nila ang kataas-taasang Diyos, naghimagsik sila at hindi sumunod sa kanyang mga utos. Tumalikod sila sa Diyos, kagaya ng kanilang mga ninuno. Tulad sila ng isang sirang pana na hindi mapagkakatiwalaan. Pinanibugho nila ang Diyos at ginalit dahil sa mga Diyos-Diyosan sa mga sambahan sa matataas na lugar. Alam ng Diyos ang ginawa ng mga Israelita, kaya nagalit siya at itinakwil sila ng lubusan. Iniwanan niya ang kanyang tolda sa Shilo, kung saan siya nananahan dito sa mundo. Hinayaan niyang agawin ng mga kaaway ang kahon ng kasunduan na simbolo ng kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Nagalit siya sa kanyang mga mamamayan, kaya ipinapatay niya sila sa kanilang mga kaaway. Sinunog ang kanilang mga binata, kaya walang mapangasawa ang kanilang mga dalaga. Namatay sa labanan ang kanilang mga pari, at ang mga naiwan nilang asawa ay hindi makapagluksa. Pagkatapos, parang nagising ang Panginoon mula sa kanyang pagkakahimlay. At para siyang isang malakas na tao na pinatapang ng alak, itinaboy niya at pinaatras ang kanyang mga kaaway. Inilagay niya sila sa walang hanggang kahihiyan. Itinakwil niya ang lahi ni Jose, hindi rin niya pinili ang lahi ni Ephraim. Sa halip ay pinili niya ang lahi ni Huda at ang bundok ng Zion na kanyang minamahal. Doon niya ipinatayo ang kanyang templo, katulad ng langit at lupa na matatag magpakailanman. Pinili ng Diyos si David upang maging lingkod niya. Kinuha siya mula sa pagpapastol ng tupa at ginawang hari ng Israel, ang mga mamamayang kanyang hinirang. Katulad ng isang mabuting pastol, inalagaan niya ang mga Israelita ng may katapatan at mahusay silang pinamunuan. 79 na kabanata. Panalangin para sa kalayaan ng bansa. O Diyos, sinalakay ng mga dayuhan ang lupaing pag-aari ninyo. Nilapastangan nila ang inyong banal na templo at winasak ang Jerusalem. Ipinakain nila sa mababangis na ibon at hayop ang bangkay ng inyong tapat na mga lingkod. Ibinuhos nila ang dugo ng inyong mga mamamayan na parang tubig sa buong Jerusalem, at wala ni isa mang natira sa kanila upang ilibing ang mga namatay. Kinukutya kami at inilalagay sa kahihiyan ng mga bansang nasa palibot namin. Panginoon, hanggang kailan kayo magagalit sa amin? Wala na ba itong katapusan? Hanggang kailan mag-aapoy ang inyong panibugho? Doon nyo ibuhos ang inyong galit sa mga bansa at kaharian na ayaw kumilala at sumamba sa inyo. Dahil pinatay nila ang mga mamamayan nyo at winasak ang kanilang mga lupain. Huwag nyo kaming parusahan dahil sa kasalanan ng aming mga ninuno. Sa halip ay iparating nyo agad ang inyong habag sa amin, dahil kami ay lugmok na. O Diyos na aming tagapagligtas, tulungan nyo kami para sa kapurihan ng inyong pangalan.
Iligtas niyo kami at patawarin sa aming mga kasalanan, alang-alang sa inyong pangalan. Huwag niyo pong hayaan na sabihin sa amin ng ibang mga bansa, "Nasaan na ang inyong Diyos?" Habang kami ay nakatingin, ipaunawa niyo sa mga bansang ito na maghihiganti kayo sa kanila dahil sa pagpatay nila sa inyong mga lingkod. Pakinggan niyo ang hinaing ng mga mamamayan niyo na binihag nila. Nakatakda silang patayin, kaya palayain niyo sila sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. O Panginoon, gantihan niyo ng 7 ulit ang mga kalapit naming bansa dahil sa ginawa nilang pangungutya sa inyo. At kaming mga mamamayan na inyong inaalagaan na gaya ng mga tupa sa inyong pastulan ay magpapasalamat sa inyo magpakailanman. Purihin kayo ng walang hanggan. 80 Kabanata. Dalangin para tulungan ng Diyos ang bansa. O pastol ng Israel, pakinggan niyo kami. Kayo na nangunguna at pumapatnubay sa angkan ni Jose na parang mga tupa. Kayo na nakaupo sa inyong trono sa gitna ng mga kerubin. Ipakita niyo ang inyong kapangyarihan sa lahi ni Ephraim, ni Benjamin at ni Manase. Ipakita niyo po ang inyong kapangyarihan. Puntahan niyo kami para iligtas. O Diyos, ibalik niyo kami sa mabuting kalagayan. Ipakita niyo sa amin ang inyong kabutihan upang kami ay maligtas. Panginoong Diyos na makapangyarihan, hanggang kailan ang galit ninyo sa mga panalangin ng inyong mga mamamayan? Pinuno niyo kami ng kalungkutan, at halos mainom na namin ang aming mga luha. Pinabayaan niyong awayin kami ng mga kalapit naming bansa, at pinagtatawanan kami ng aming mga kaaway. O Diyos na makapangyarihan, ibalik niyo kami sa mabuting kalagayan. Ipakita niyo sa amin ang inyong kabutihan, upang kami ay maligtas. Katulad namin ay puno ng ubas, na kinuha niyo sa Ehipto at itinanim sa lupaing pinalayas ang mga nakatira. Nilinis niyo ang lupaing ito, at ang puno ng ubas ay nag-ugat at lumaganap sa buong lupain. Nalililiman ng mga sanga nito ang mga bundok at ang malalaking puno ng sedro. Umabot ang kanyang mga sanga hanggang sa dagat Mediteraneo at hanggang sa ilog ng Euphrates. Ngunit bakit niyo sinira, O Diyos, ang bakod nito? Kaya ninanakaw ng mga dumadaan ang mga bunga nito, at kinain din ito ng mga baboy ramo at iba pang hayop sa gubat. O Diyos na makapangyarihan, bumalik na kayo sa amin. Mula sa langit kami ay inyong pagmasdan. Alalahanin niyo ang inyong mga mamamayan, na tulad ng puno ng ubas na inyong itinanim sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Alalahanin niyo kami na inyong mga anak, na pinatatag niyo para sa inyong kapurihan. O Diyos, para kaming mga puno ng ubas na pinutol at sinunog. Tiningnan niyo kami ng may galit at nilipol. Ngunit ngayon, tulungan niyo kami na inyong mga hinirang, na maging malapit sa inyo, at palakasin kami para sa inyong kapurihan, at hindi na kami tatalikod sa inyo. Ibalik sa amin ang mabuting kalagayan, at sasambahin namin kayo. O Panginoong Diyos na makapangyarihan, ibalik niyo sa amin ang mabuting kalagayan. Ipakita sa amin ang inyong kabutihan, upang kami ay maligtas. 81 Kabanata. Papuri sa kabutihan ng Diyos. Umawit kayo ng may galak sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sumigaw kayo ng may tuwa sa Diyos ni Jacob. Umawit kayo at tugtugin ang tamburin, kasabay ng magandang tunog ng alpa at lira. Patunugin ninyo ang tambuli tuwing pista ng pagsisimula ng buwan, na ating ipinagdiriwang tuwing kabilugan ng buwan. Dahil isa itong kautusan para sa mga taga-Israel. Ito'y utos ng Diyos ni Jacob. Ibinigay niya ang kautusang ito sa lahi ni Jose, nang siya'y sumalakay sa lupain ng Ehipto.
May narinig akong tinig ngunit hindi ko kilala na nagsasabing, "Pinalaya ko kayo sa pagkaalipin. Kinuha ko ang mabibigat ninyong mga bitbit at pasanin. Nang kayo'y nahirapan, tumawag kayo sa akin at kayo'y iniligtas ko. Mula sa mga alapaap, sinagot ko kayo at sinubok doon sa bukal ng Meriba. Mga Israelita na aking mga mamamayan, pakinggan ninyo itong babala ko sa inyo. Makinig sana kayo sa akin. Hindi kayo dapat magkaroon ng ibang Diyos. Huwag kayong sasamba sa kanila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Ako ang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. Humingi kayo sa akin, at ibibigay ko sa inyo ang mga pangangailangan ninyo. Ngunit kayong mga Israelita na aking mga mamamayan, hindi kayo nakinig at sumunod sa akin. Kaya hinayaan ko kayo sa katigasan ng inyong ulo at ginawa ninyo ang inyong gusto. Kung nakinig lang sana kayo sa akin at sumunod sa aking mga pamamaraan, kaagad ko sanang nilupig at pinarusahan ang inyong mga kaaway. Ang mga napopuot sa akin ay yuyukod sa takot. Ang kaparusahan nila ay walang katapusan. Ngunit kayo na aking mga mamamayan, pakakainin ko kayo ng pinakamainam na bunga ng trigo at pulot hanggang sa mabusog kayo.